Pag-ibig Member Online Registration. Paano nga ba maging miyembro sa Pag-ibig at makakuha na rin ng Pag-ibig number online lang? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng Pag-ibig kung saan pwede kang maging miyembro o pwede kang makakuha ng Pag-ibig number gamit lang ang cellphone mo. So, paano makapunta rito? Unang-una, i-open mo muna yung Chrome sa phone mo. Pwede mo nang i-search yung Pag-ibig online katulad nito. Makikita mo yung website na www.pagibigfundservices.com. Hindi natin itatap itong virtual Pag-ibig account. Instead, itap natin tong Be a Member. Check lang to, and then proceed. Para maging miyembro, itap itong Register. Continue lang natin. At pwede na tayong maging miyembro online. Mag-register lang tayo. So, unahin natin yung sa apelido, yung pangalan naman, at yung middle name na din. Kung sakali nga palang walang middle name, i-check lang tong no middle name. And then, pwede na mag-proceed sa birth date. Pero sa akin, lagay ko at yung birthday. Mamili lang muna ako ng random date dito. Tapos, edit ko na lang. Mas dadalian ako doon. And, okay na. Lastly, yung CAPTCHA. So, wala akong nakikita rito ang CAPTCHA. Try different words tayo. Eto na, nag-load na siya. Yun nga lang yung birthday na wala. So, lagay ko ulit dito. So, ganun din nga pala yung gagawin nyo kung sakaling hindi nyo maintindihan yung letters o numbers dito sa picture. Tap nyo lang itong can't read, try different words. Click ko na tong submit. Date required. Oops, may mali sa date. Submit ko na. Mag-register na tayo online. So, siguro ipahiga ko tong phone ko para mas malaki yung view. Start tayo sa member info. Hihingin lang yung pangalan natin. Kung yung birth certificate mo ay walang discrepancy sa pangalan na ginagamit mo, check mo na lang tong check if same above. May mga pagkakataon kasi na sa mga IDs natin, iba pala yung nasa birth certificate kasi nagkamali ng spelling dun sa birth certificate o baka iba yung pangalan natin dun totally. That's why hinihingi yun ng Pag-ibig dito. Pero sa akin, walang problema. That's why chinek ko na lang tong checkbox. Father name and mother name. Kung makapansin nyo, sa mother name merong asterisk pero sa father, wala. Ibig sabihin, hindi required. Pero kung sakali meron naman kayong details about sa father ninyo, especially kung nakadeclare din siya sa birth certificate, ilagay nyo na lang din dito. So, fill-upan ko lang. Nakompleto ko na yung sa father and mother. Yung sa mother nga pala, maiden name. Ibig sabihin, pangalan ng nanay mo nung dalaga pa siya. Click ko lang tong next. At nasa second tab na tayo, other info. So, yung birthday, meron na. Place of birth na lang. Para makapag-type dyan, i-click nyo muna or i-tap itong click to get place of birth. So, kapag outside the Philippines, check lang to and piliin dito yung bansa. Kapag naman in the Philippines, region muna. Halimbawa, Metro Manila. And then, municipality. Ito siya. Click ko yung okay. And then, gender, height. Ang hinihingi dito ay cm. So, kung pwede nyo i-search na lang sa Google. Halimbawa, ito 5'3 in cm. Sinearch ko siya 161. So, gagawin ko 162. Kapag naman 5'4, 5.4, ganyan lang din gagawin nyo. So, sa akin, balik ako sa kanina. Nakompleto ko na yung sa height and weight. Sa weight nga pala, kilogram. Yung TIN, SSS, GSIS, CRN, hindi naman required. So, ililive ko na lang yung info na to. Pero kung meron na kayo nito, pwede nyo ring ilagay. So, sa akin, citizenship, Filipino. Pero kung iba yung citizenship mo, piliin dito yung sa country of citizenship. For civil status, meron ditong single, married, separated, annulled, and widower. So, piliin na lang. Kapag married nga pala, hihingin yung details about dun sa asawa ninyo. Kapag naman single, ganito na lang. NA yung nakalagay. Prominent distinguishing facial feature. Ano yung kapansin-pansin doon sa facial or sa mukha mo? Siguro, normally ito yung sa mga lunal. So, nalagyan ko na. Frequency of membership savings payment. Ibig sabihin yung contribution mo sa Pag-ibig, gano'n siya kadalas. Meron bang monthly, like quarterly, semi-annually, or annually ka maghuhulog? Siguro para sa mga empleyado, normally kinakaltas yung contribution kasi sa Pag-ibig monthly. So, pwede nyo piliin yon. So, ganun na lang din gagawin ko. And hindi naman sila strict sa part na to. Halimbawa, naging voluntary member ka pala at hindi monthly yung ginawa mo quarterly or annually. Okay lang yun. Ang mahalaga is nakapag-contribute ka, hindi naman super strict na kung ano yung nilagay mo dito, ayun din yung
pinakamagiging hulog mo na moving forward sa pag-ibig. So, okay na ako. Tap ko yung next. Address naman. Meron tayong permanent at present address. Merong option ng check if same above. Ibig sabihin, iisa lang yung sa permanent and present. Pero pag check if abroad, pipiliin mo lang dito kung saan ka na nakatira. Siguro yung permanent, ito yung bahay mo sa Philippines. Pero sa akin, lagay ko na lang dito yung address ko muna. Nalagay ko na yung ibang detalye sa zip code. Kailangan nating i-tap itong gets zip code para ma-fill upan yung city, municipality, maging yung province. So, lagay ko lang. Scroll down ko lang. Check ko lang. Same above naman yung, or same naman yung permanent and present address ko. Preferred mailing address, piliin ko na lang dito ay permanent. Tap ko yung next. Contacts na. Email address at cellphone lang yung fill upan ko. Yung the rest kasi yung home and direct line sa business, hindi naman ganun ka-required. Mahalaga na mag-declare ka rito ng email address para nga naman kung may ipapadala sa yung update, halimbawa, nangutang ka sa pag-ibig or meron kang investment katulad ng MP2. Kung meron mang communication tungkol doon, at least makakapag-send sila sa'yo via email. At para naman sa cellphone, madalas kasi nagpapadala ng text as confirmation yung pag-ibig sa mga transaction na ginagawa mo sa kanila. Katulad na sabi ko kanina, yung mga loan, housing, multipurpose, kasama na yon maging yung calamity loan. Para sa email address, itap itong enter email address. Kailangan nga pala mag-match yung email address. So, tap ko yung okay. Kapag walang naging error, proceed na tayo sa phone. Prefix muna o yung first 4 number. And then, okay na, na-fill upan ko na. Tap ko na yung next. Heirs or yung dependent. Para saan to? Nakalagay dito yan mismo na in case of death or namatay yung miyembro sa pag-ibig, yung fund, benefits, ibig sabihin yung mga nahulog niya simula nung nagtrabaho siya, maging yung mga kinita nun, ay i-distribute or ipapamana doon sa mga heirs. So, susundin nito yung sa family code. Ibig sabihin, para sa single, ang ide-declare mong heirs ay yung parents mo. Kung may kapatid, ide-declare din. Kung sakali naman na may anak ka, i-declare din either son or daughter. Pero kung married ka na, ang ide-declare mo ay yung spouse, next is yung son and daughter. Nga pala, kapag ang civil status mo na dineclare ay single, tapos napili mo dito ay spouse, magkakaroon ng error. So, balikan mo lang yung page na yon. Halimbawa, cancel ko to, balik sa member info, at i-update yung sa single na part. Oops, hindi pala sa other info. Ito siya, yung civil status, i-update yan. So, balik ako sa heirs. Halimbawa, mag-declare tayo dito. Ganito yung magiging halimbawa kapag nag-enter kayo ng information sa heirs. Merong complete name and yung date of birthday niya. Click ko yung save and andito na siya. Just in case na kailangan yung baguhin, napansin nyo may maling spelling, tap nyo lang tong update and i-edit lang to and click save ulit. So mag-add lang pa ng panibagong heirs at pwede kayong magdagdag ng panibagong heirs ulit. Para sa birthday, tap ko tong year para mas madali, tapos usog ko na yung taon, katulad nito. And then, piliin na lang dito. Okay na. Na-update ko na. Click ko yung save. Oops, later than today. So, mali pala. Tap ko ulit to. Medyo mahirap siya pag sa phone. Ingat nga pala kasi pag nag-reload ito o nag-refresh, ulitin niyo yung pag-enter ng lahat ng info. So, okay na ako. Click ko yung save. Lang, baka ma-refresh ko. Pwede na tayo mag-proceed sa next. Dagdagan nyo na lang kung sakali meron pa kayong kapatid or anak. Kapag naman married, again spouse or mga anak din. Click ko tong next. Member category, pipiliin nyo na dito yung pinaka magiging membership type nyo sa pag-ibig. Ano yung mga pagpipilian? Para sa mga mandatory, ito yung mga employees o nagtatrabaho sa mga private companies or government. Pwede rin yung iba dito. Pwedeng OFW at professional or business owner. Ibig sabihin, meron kayong sariling negosyo o di naman kaya professional kayo. Pwedeng ito yung mga doctor, lawyer o yung mga freelancer katulad ng graphic artist or virtual assistant. Meron din sa baba na voluntary. Pasok din dito yung mga overseas Filipino immigrant. Meron ding non-working spouse. Meron din yung miyembro ng mga religious group. Sa barangay, meron din at others. Just in case naman na wala pa kayong trabaho at nag-open lang kayo ng pag-ibig para nga naman pag may requirements, ibibigay nyo na ng pag-ibig number, yung pinakababa yung piliin nyo. So, pag yan yung pinili nyo, wala nang ibang hihingi na info. Pero kapag iba, halimbawa, employed ka pala. Oops, balik tayo sa member category. Halimbawa,
Employed ka pala, piliin sa pagpipilian dito sa bandang mandatory yung pinakataas. Halimbawa sa private, ibibigay nyo yung detalye nun, yung company name, kung kailan kayo nag-umpisa magtrabaho, maging yung occupation ninyo. So sa akin, balik ko lang to, and then unemployed tayo. Employment history na. Kung meron na kayong mga naging trabaho dati, ilagay nyo na lang siya dito. Tap nyo lang yung add employment. And then, ang tatanungin sa inyo is yung pangalan ng kumpanya na yon, kailan kayo nag-umpisa, kailan din natapos yung pagkatrabaho nyo doon, ano yung address, maging yung office assignment nga pala, kung head office or sa branch. Balikan ko lang yung sa address, pwedeng city address na lang, halimbawa sa Makati or Quezon City. Pero kung gusto nyo ilagay yung full address, kung natatandaan niya pa, pwede nyo ring i-type dito. Kapag okay na, punta na sa summary. Dito, wala nang ibang gagawin, kundi i-click ito or i-tap itong submit registration. Pero, may reminder sa taas na dapat yung mga information na pinrovide are true and correct. That's why, pwede mong balikan, i-double check mo kung tama lahat ng to, maging yung sa other info, address, contacts, heirs, category, at employment history. Kapag okay na, tap na tong submit registration. Ito dapat yung makikita nyo sa next page, successful registration page. Merong registration tracking number or RTN. Hindi pa ito talaga yung membership ninyo or yung pag-ibig number. Hihintayin nyo pa yung 2 working days, hindi kasama yung holidays at weekends, para hintayin yung pag-ibig number mismo. So kapag ganon, ang gagawin nyo na lang ay i-click itong link or pumunta sa website ng pag-ibig para i-check kung meron na bang pag-ibig number. Hindi na kailangan pumunta sa branch, online lang din. Sa same website nila, yung pag-ibigfundservices.com. At pumunta ulit sa Be a Member, pero this time, verify MID na. Dito ilalagay yung RTN na nakita nyo during or nung natapos nyo yung pag-fill up ng form. Ilagay din dito yung last name ninyo, maging yung sa date of birth na dineclare nyo doon sa form. Click yung submit. Kung sakaling mali yung details na nalagay nyo, makakakuha kayo ng error message na katulad nito. Ang nakalagay is yung data does not match yung sa record. I-click lang yung close, i-edit, at kapag okay na lahat, makikita nyo na itong pag-ibig membership ID number. Ito na yung pinaka-ibibigay ninyo sa HR or sa kumpanya na pagkatrabahuhan nyo para sa requirements ng pag-ibig number. Ganon kadali maging miyembro dito sa pag-ibig. At government mandated ito. Ibig sabihin kung nagkatrabaho ka, required ka talaga magkaroon ng pag-ibig number. Ang kagandahan naman dyan ay nakakapag-ipon ka. Ikakaltas sa'yo kada buwan ay 200 pesos kung sakaling nagkatrabaho. Yung 200 na yun ay tatapatan ng kumpanya, 200. Ibig sabihin, sa pag-ibig account mo, meron ka talagang dobleng ipon. Mayiging 400 pesos na siya. Ganon din sa mga government employees. Para sa mga self-employed, katulad ng sabi natin kanina, yung mga doctors, engineers, architects, lawyers, maging yung mga freelancers, iko-cover mo yung dalawang hulog. Ang minimum kasi ng contribution monthly sa pag-ibig ay 400. Pero sa mga empleyado, 400 din siya. Yun nga lang, 200 lang talaga yung pinakakinukuha. Maging sa mga OFW, 200 lang pero wala ng employer share. Kapag naman mga seaman, 200 lang din ikakaltas, 200 naman doon sa kumpanyang pinagkatrabahuhan. Maging sa mga kasambahay, 200 sa kasambahay, 200 doon sa boss. Pag naman ang kita ay less than 5,000 pesos, 3% or 4%, depende sa kita. At ito yung pwedeng maging halimbawa nung pwede nyong maipon sa pag-ibig habang naguhulog kayo. And i-remind ko lang din na sa pag-ibig, sa atin din ito mapupunta kapag nag-retire na tayo or after 20 years, pwede nang i-withdraw. Or kapag unfortunately may nangyari doon sa miyembro, mapupunta ito sa mga beneficiary or yung tinatawag na heirs or tagapagmana. Para sa iba't ibang mga tutorial videos katulad ng loan, also pag-create ng virtual account sa pag-ibig kung saan makikita mo lahat ng contribution mo sa pag-ibig at pagbayad online na rin, mapa-loan man yan or contribution, pwede nyo nang i-check itong mga video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!